Memorabilia sa malls. Tiba-tiba ang mga nagpaparenta ng LCD projectors na gagamitin sa pagpapalabas ng laban. Nagpapatrol Sol Aragones. Patok ang rentahan ng mga LCD projector ngayon. Ito kasi ang gagamitin sa mga restaurant at sinihan para sa pagpapalabas ng laban ni Manny Pacquiao at Miguel Cotto. Maging ang mga lokal na pamahalaan, kanya-kanyang pagpapariserba na para libreng maipanood sa kanila nasasakupan ng laban. Aabot sa 20,000 hanggang 100,000 pesos ang package sa pagrenta ng projector. Simulang-simula ng pagka-announce pa lang na may panibagong laban na naman si Pacquiao, marami nang nagtumatawag sa amin. Actually, hanggang kahapon pa, may mga nagpapahabol pang additional na requirements for their projectors eh. Mas lumakas pa nga raw ang kanilang negosyo kumpara sa mga nakaraang laban ni Pacquiao. Ngayong araw na ito, naglabasan na rin ng souvenir items na may mukha ni Pacman. Iba't ibang kulay at disenyo ang pamimilian. May mga t-shirt na nakadisenyo ang mukha ni Pacquiao. May jacket din at muscle shirt. May tribal na disenyo. Kung naka-t-shirt sila, nandun yung spirit ng panonood nila. Talagang feel na feel nilang yung laban ni Pacquiao. May DVD copy sa nakaraang laban ni Pacman na pinapakyaw na bago ang mainit na pagsabak muli sa ring ng People's Champ. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Dumating na sa bansa si U.S. Secretary of State Hillary Clinton. At sa kanyang pagharap sa media, mistulang pinasaringan ni Secretary Clinton ang pamahalaan nang magsermon siya laban sa katiwalian ng mga leader sa ilang bansa. Sa kanyang maikling pagbisita sa Pilipinas, ikinakampanya rin ni Clinton ang pananatili ng puwersang Amerikano sa harap na rin ng panawagang ibasura na ang Visiting Forces Agreement. Nagpapatrol Linda Humilla. Paglapag ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa airport, diretso agad siya sa Malacanang Complex para makipagpulong sa kanyang counterpart, si Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo. Kasama sa pulong sina Executive Secretary Eduardo Ermita at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Bumisita si Clinton para makisimpatya sa mga biktima ng bagyong Ondoy at Pepeng. Pero isinulong din ni Clinton ang pananatili ng mga tropang Amerikano sa bansa sa harap ng panawagang palitan o di kaya'y ibasura ang RP-US Visiting Forces Agreement. The Visiting Forces Agreement is an important expression of our partnership. It is based on mutual respect and mutual interests. Nakita raw ang halaga ng VFA sa agarang pagtulong ng mga sundalong Amerikano sa mga nasalanta ng bagyo. Pero tahimik si Clinton sa issue ng umano'y proteksyon sa nagkakasalang US servicemen tulad ni Lance Corporal Daniel Smith o ang umano'y pagsawsaw ng mga Amerikano sa gyera sa Mindanao. Dalawang bagay na idinadahilan ng mga gustong ibasura ang VFA. Pero tiniyak ni Romulo, under the VFA, the United States forces are here to assist, advise, and train. It's limited to that. As far as combat matters are concerned, that's purely Filipino. Pero ang pinakamahaba at mariing mensahe ni Clinton ay laban sa katiwalian ng ilang lider ng bansa. Bagamat tinatanong tungkol sa Afghanistan, nilahat na ni Clinton ang mga tiwaling gobyerno sa mundo. You know, corruption is corrosive in any society. When leaders enrich themselves at the expense of their people, when they put their own fortunes ahead of the fortune of their people, it has a very unfortunate impact. People don't trust the government, they don't rely on the government. Sa ikalawang sunod na taon, bagsak na naman ang Pilipinas sa pagsugpo sa katiwalian ayon sa Millennium Challenge Corporation, isang ahensya sa Amerika na pinamumunuan ni Clinton. Kaya namimiligro ang paghingi ng Pilipinas ng dagdag na ayuda sa Amerika. Pagsugpo sa katiwalian at pakikipag-alyansa sa seguridad. Yan ang dalawang susi para patuloy na makatanggap ang Pilipinas o anumang bansa ng tulong mula sa Amerika. Hindi man ito formal na pag-usapan ni Pangulong Arroyo at Secretary Clinton, malinaw na naiparating ng kinatawan ng Amerika ang kanyang mensahe sa kasalukuyan at posibleng susunod na administrasyon. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino.
Mga kapamilya, sasagutin po ni Secretary Clinton ang tanong ng mga Pinoy. Abangan niyo po bukas ang espesyal na panayam kay Secretary Clinton sa Hillary Clinton The Manila Forum. Alas 9 po yan ng umaga dito sa ABS-CBN Channel 2. Mapapanood din ito sa ABS-CBN News Channel o ANC simula alas 7:45 ng umaga. Samantala, kabi-kabilang protesta ang ipinambungad ng mga militanteng grupo sa pagdating ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa Maynila. Live mula sa Mabuhay Rotonda, nagpapatrol Adrian Ayalin. Ted, kung magarbo ang pagsalubong ng Administrasyong Arroyo para kay U.S. Secretary of State Hillary Clinton, dito sa Mabuhay Rotonda may sariling paraan ng pagsalubong ang grupong bayan. Dito ay nagsindi sila ng kanilang mga sulo at may mga speech din, mga panawagan sa pagbasura sa Visiting Forces Agreement. Pero bukod dito sa aksyon dito sa Mabuhay Rotonda, nagkaroon din ng kabi-kabilang protesta kaninang umaga at tanghali malapit sa U.S. Embassy. Sumugod ang grupong Sanlakas papuntang US Embassy kaninang umaga. Pero ilang hakbang na malapit sa embahada, naharang na sila ng mga pulis Maynila. Sinunog din ng grupo ang Bandila ng Amerika bilang protesta sa pagbisita ni US Secretary of State Hillary Clinton. Hindi raw sila naniniwalang pagtulong lang sa mga nasalanta ng bagyo ang pakay ng pagdalaw ni Clinton. She is in town in order to ensure that the RP-US Visiting Forces Agreement and the RP-US Mutual Defense Treaties remain as instruments of total control by the U.S. imperialist government of President Barack Obama. Nagprotesta rin sa may TM Calao ang mga miyembro ng partido ng manggagawa. Nang maharang sila ng mga pulis, humiga sila sa kalsada. Ang grupong bayan naman nagsunog din ng bandila sa TM Calao. Panawagan nila, ibasura ang Visiting Forces Agreement na dahilan ng pananatili rito sa bansa ng mga sundalong Amerikano. Hindi kami naniniwala na ang pakay lang ni Mrs. Clinton dito ay dumalaw sa mga nasalanta ng bagyo. Dahil alam namin, higit pa dyan ang kanilang gusto. Gusto nilang palawakin pa ang impluensya ng Amerika, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Sa Menjola, bigla namang nagsuguran bandang tanghali ang mga kabataang militante sa Gate 7 ng Malacanang. Bukas sinaasahan natin na may mga nakalinya pang kilos protesta ang iba't ibang mga militanteng grupo. Sasamantalahin na nila ang pananatili rito sa bansa ni Clinton para ipanawagan ang kanilang mga pagkilos o ang kanilang mga protesta laban sa Amerika at pati na rin sa Administrasyong Arroyo. Balik sa iyo, Ted. Salamat, Adrian. At susunod, MILF itinaon ang paglaya ni Father Sino sa pagdating ni Clinton sa bansa. At pamilya ni Pacquiao muling nabuo para sa laban ni Pacman kay Cotto sa Las Vegas, Nevada, US of A.